Sa letrang P, pikit mata, bakit mahirap? Ano? Anong mahirap, B? Anong mahirap, mga DDS? Mahirap nang ipaliwanag yung mga na-post nyo. Diba? Pag nandyan na kayo sa Quadcom, sa Tricom ngayon, nalilingaw na kayo. Bicol yun eh. Nakakalimot na kayo. Ganon. Pag-usapan natin ngayon, guys, si Joey Cruz. Pikon ako sa babaitang to. Nakakagigil. Sarap kurotin. Sa skin. Yung maliit na kurot. Charot lang. Diba? Kanina kasi, nag-hearing yung vloggers na naman versus Tricom. Actually, not versus kasi yung katotohanan, wala namang kalaban-laban sa kapikian nila. Ngayon, napunta sila sa Tricom, di ba? Sunod-sunod yung mga katanungan, and then, merong mga paliwanag naman si Joey Cruz na lahat daw ng sinabi niya is freedom of expression. At hamonera ang lola mo. Sige, kung meron kayo sa aking i-file nyo na. Ganon ang mga ganon patakbo ng salitaan ng lola mo. Grabe kasi sila magmura, grabe sila magsabi ng mga bad words, at may mga hamon sila sa kanilang social media, and it's their part of expression. Lahat daw. She is totally forgetting that freedom of expression and freedom of speech are not absolute. They are not limitless, baby girls and boys. Diba? Limited din yan. May mga boundaries din na talaga na hindi mo pwedeng sa word mo na lang mapipenetrate mo agad. No! Lakas yung confidence natin dyan. Mga ganyan-ganyan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng libel. Tapos yung mga ganun doon, mga salitaan doon ni Joey Cruz. Guys, mga nanonood, I encourage you to also watch the full live stream ng ANC, ng ABS-CBN patungkol dito. Para naman kayo na mismo maka-judge, 'di ba? Kahit pa paano naman, yung mga vloggers naman, sila takot din mo-contempt. Diyos ko, ito ang pinakamalupit. Lahat ng mga sinabi ni Joey Cruz, pinapanindigan niya talaga. Super panindig ang lola mo. And may mga sarcasms na siya doon to the highest level. And then, ang pinakamalupit na sinabi niya is, healthy daw yung ganong salitaan niya. Healthy discourse pa daw yun. How can you be even healthy if you don't know how to be healthy? How to be mentally healthy, di ba? Panoorin niyo tong konti. Chair, yung sinabi mo, Company Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. Okay. Dito pa lang sa fact na to, di ba, na you don't know when the post was posted. Regardless kung when, doon tayo sa realidad. Di ba? Can you still remember the content of your posts? Alam mo, sarili mong patungkol talaga kay Abante, kay Congressman Abante, kay Congressman Barbers, and other congressmen, yung mga banat mo, girl. Ang taray-taray mo dito, kung andyan talaga ako, krompal ka talaga sa akin. Kung pwede lang. Nakakapikon kasi mga vloggers mga DDS vloggers kayo, mga DDS kayo. Pero hindi ko kayo mumurahin kasi hindi naman ako sanay mag-ganon-ganon. Kayo lang mga mahilig mag-ganon, di ba? Puro mura. Wala namang mga substance. Wait lang, isegue ko konti. Mga DDS dito, guys, nakikidebate sila, mali daw yung kung analysis mo lang, kung basehan lang kung self-analysis
yung pagbabasehan mo ng opinion mo, ay, wag ka na makipag-opinion. You don't have any legal basis. Tapos makikisali-sali ka sa gulo, sa mga ganyan. Paano lang kayo nang nagsusupport sa salitang mga trolls, di ba? Diyos ko. Pero pag tinanong mo naman, bakit mo naman sabi yan? Basta yung nararamdaman ko. Uy, tarap naman ang pakiramdam mo. Sana all may nararamdaman. Di ba? Medoro to, ano pa? You don't know? Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50, Dapat makontempt to 50 si Joy. posts in a day. I would like to Medora. understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? Yeah. That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. When? So, pag nalaman mo, Well, regardless kung alam mo or hindi, but get you the date know when the this was content. said. Thank you, Mr. You Chair. would be able to know. Ha? Thank you. Kaya, pinapakonfirm ko lang yung statement na yan eh. Mahina pa dito si Abante. Ibig sabihin, Naging ano pa do you siya dito believe, eh. ito ha, hindi ko na sabihin ang Philomena Naging mabait pa siya. Hindi naman siya mahina. I mean, this falls under parang maximum protected tolerance. speech? Sorry. I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do you the question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always As practice. Miss Cruz, is this a political statement you were saying? Ang mga guys, sampulan ko kayo, ang mga political statement, political reaction, gaya ng ginagawa ko, I'm just reacting, di ba? But I'm not taking or attacking them personally. Ang sa kanya kasi, bigyan ko kayo ng sample ng mga vlog nitong babaitang to. Ito oh. Pangmalakasan ng mga ano neto eh. Tama tayo doon sa una pa lang nating observation na si Auntie Claire ay hinar sa Presidential Communications Office not really to be, to do the real deal job of a press secretary, but nandun siya para makipagbardagulan. And, it looks more, Ito opinion pa to eh. more Part of opinion pa to. acceptable or at least more justified that way yung pag-hire sa kanya. Hindi naman siya hinire dahil sa kanya communication skills eh. Hinire siya dahil bardagulera siya. Ayun. Sabi ni Tita Josie, tingin niya ang sinasabi sa kanya para sa kanya ang unclear. Magalit instead kay BBM, Tamba and Lisa Tanas. Well, yun nga, sa isang banda, katulong rin natin si Auntie Claire sa pagpapababa ng approval ratings ni BBM. Kaya siya magsalita di ba? Ayun. So, sa isang banda, Auntie Claire, kami ay nagpapasalamat sa iyong ambag sa pagpapababa ng approval rating ni BBM. Minamakmak niya pa. Diba? Dami pati eh. Ito medyo okay pa tong speech niya dito. Kasi naiintindihan ko yung mga galit kay Aimee, ganyan, nagtas yun talaga ba? Ay, kaya na gawin ni Aimee, wala na, ganyan. I understand that. And, ang isang malaking problema dun, kasi nga Marcos siya. At the end of the day, mahirap talaga magtiwala kay Senator Aimee because of being a Marcos. Because the president is a Marcos. Diba? You cannot really... Ay, ba yan? Wala. Kasi naiintindihan ko yung... Political observer? Is this a political statement? Do you believe? Ayan, lang ako, Di ba may vlog ako before na sinabi niya na wala na siyang pakialam about dun sa mga butuhan?
Baka dinilit niya na din kasi, alam mo yun, mga dinilit niya na din kasi yung mga ano niya, yung mga minumura-mura niya yung mga ano, yung, kahit yung mga